araw po. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong August 23, no? And for today, we are going to talk about idolatry is an insult to God. So, ang idolatry po, ito po yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, no? Sa mga bagay na hindi kasing level ng Panginoon, pero we treat them as people na matutulungan tayo. Kumbaga sila yung um, ginagawang replacement ng ibang tao sa Panginoon. Whenever they are troubled, they turn to idols. And that's an insult to God. No? Makikita po natin ito sa Isaiah chapter 30 verse 20 to 22 na nagsasabing, "Although the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction, your teachers will be hidden no more. With your own eyes you will see them. Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, 'This is the way, walk in it.' Then you will desecrate your idols overlaid with silver, and your images covered with gold. You will throw them away like a menstrual cloth and say to them, 'Away with you.'" Sa Tagalog, para kayong pinakain at pinainom ng Panginoon ng kapighatian at paghihirap. Pero kahit na ginawa niya ito sa inyo, siya na guro ninyo ay hindi magtatago sa inyo. Makikita ninyo siya at maririnig ninyo ang kanyang tinig na magtuturo sa inyo ng tamang daan saan man kayo naroroon. Ituring na ninyong marumi ang inyong mga Diyos-Diyosang gawa sa pilak at ginto. Itapon nyo na parang napakaruming basahan at sabihin, "Ayaw ko na kayong makita." O ayaw ko nang makita kayo. Kumbaga, itakwil daw po natin yung mga bagay na maaari nating i-worship other than God. Kasi yung mga bagay or mga taong yon ay Diyos-Diyosan lamang. Maaaring ito'y gawa sa pilak o kaya ginto, ngunit hindi ito magiging kalebel ng Panginoon dahil wala pong kalebel ng Panginoon. Siya at siya lamang ang ating tunay at nararapat na God. So, unang-una, lack of trust in God leads to sin. Kapag wala ka raw pong enough na tiwala sa Panginoon, you will be more likely to be sinful. Yung actions mo hindi na mag-a-align sa kagustuhan niya. And kapag kasi yung actions mo hindi align sa kagustuhan ng Panginoon, most likely that's an action that will harm you. Let's say for example, no, lying is an action that is not aligned with God and God's will. Pero dahil wala kang tiwala sa Panginoon, you choose to lie to save yourself. Pero once that the truth is uncovered, yung lie na ginawa mo ay magiging paraan lang upang mapahamak ka, no? Pangalawa, idolatry is an insult to God. Kasi yung Panginoon po natin, kayang-kaya niyang gawin lahat ng bagay sa mundong ito. Isang pitik niya lang, isang isip niya lang, hindi isang segundo ang kinakailangan niya upang gawin niya ang lahat. Dahil napaka-makapangyarihan po ng ating Panginoon. So, kung we turn to others, o kaya kung lumalapit tayo sa mga idolo upang tulungan tayo sa ating mga problema, sa ating mga hinaing, sa ating mga pangangailangan, insulto yun sa Panginoon. Kasi yung Panginoon kayang-kaya niyang i-provide yun sa'yo. Bakit di ka lumapit sa Panginoon? Bakit hindi yung Panginoon yung una mong lapitan? Bakit hindi yung Panginoon yung una mong kausapin? Kasi yung Panginoon handang-handa nang gawin yun para sa'yo, pero you still choose other idols, no? And that's such an insult towards Him. And lastly po sa teachings natin, God afflicts and guides. Gaya nga ng sabi natin sa previous devotions, ang Panginoon po natin is not tolerating sin. Yung mga kasalanan po natin, hindi niya yan papalagpasin. And most of the time, ang response niya po doon is bibigyan niya tayo ng challenge, ng situation sa buhay natin na kung saan marirealize natin na, oo nga, hindi ito yung way. Yung pagkakasala na to dapat kong talikuran dahil ito yung nakakapagpahamak sa akin. Therefore, God guides, no? Para naman po sa application natin, trust God above everyone and everything. We will connect this po dun sa idolatry, no? Yung Panginoon, siya lang ang kailangan mo sa buhay mo. He can provide everything, anything you need in such a short amount of time. Kasi hindi ka pababayaan ng Panginoon, lalong-lalo na kung nananampalataya, nagtitiwala, at nagdarasal ka sa Kanya. You are unstoppable. Alam mo kung bakit? Dahil nasa sayo ang Panginoong Hesukristo. And that's something that you should be proud of, no? Pangalawa,
Throw idols and sins like menstrual cloth. Ano po ba yung menstrual cloth? Ito po yung ginagamit ng mga kababaihan kapag sila po nagdadaan sa menstrual cycle nila, na kung saan nagdi-discharge sila ng dugo, no? And that's something that we humans view as disgusting. So ganun din daw po dapat yung tingin natin sa mga idolatry, no? Sa mga idols, sa mga bagay na maaaring i-worship ng iba bukod sa Panginoon, kasi they're frauds. Peki sila and wala silang gagawin sa atin. They will only do harm, no? Dahil wala naman tayong ibang kailangan bukod sa ating Panginoon. Walang ibang taong makakatulong sa atin bukod sa walang ibang entity, walang ibang nararapat na tumulong sa atin bukod sa Panginoon. So we should treat idols and sins like menstrual cloth, like yung bagay na ginagamit natin upang itapon na talaga after use, no? It's something that we should avoid all the time. That's the idols and sins, no? And lastly po, treat the spirit as an ever present teacher. Yung espiritu, banal na espiritu, ay napapasa atin. Dahil ito ang siyang nagagabay sa atin sa kung saan tayo nararapat na lumakad, no? Yung espiritu yung nagpapakita sa atin na this is the way, the truth, and the light. So, follow that. So, kaya kailangan pong respetuhin natin at kilalanin natin yung espiritu as our teacher, as the greatest teacher that we can ever have. So yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat. And let us all give glory to our one and only God. Amen.